Ang pagsusugal po ay nakaka-addict at ang pagsusugal ay nakakawasak, hindi lang ng personal na puso, kundi ng buhay. It's more than just a game. It's a heart issue. Bakit? Ipinopromote po ng pagsusugal yung greediness. And every time we gamble, pakiramdaman natin laro lang siya, every time magsusugal tayo, yan po'y senyales ng kawalan natin ng tiwala na ang Diyos magpuprovide ng ating pangangailangan. Yung bagay, yung resources, yung pera na ipinagkatiwala ng Diyos sana sa iyo, you are trying to put your hope and confidence sa game of chance kesa sa Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Trust the Lord your God with all your heart. It doesn't say, trust the sweepstakes with all your heart. Marami po kong kilala personal na mga maayos ang buhay, maganda ang mga trabaho, maraming na-invest na mga property na ngayon po ay baon sa utang. Pag tinignan mo mga taong ito, hindi naman sila tamad, masisipag sila magtrabaho. Yun nga lang, because they are so addicted to it, nakita ni Satan yung opening, greed. Anong ginamit ni Satan? Yung billboard sa EDSA. Tumaya ka rito, 100 pesos lang. O ano, 100 pesos lang. Wala namang mawawala sa akin eh. But I believe na yung pagmamadali natin is a sign of the lack of wisdom. Ang mga nagmamadali, walang wisdom. Amen? Tanong nyo. Dahil nagmamadaling yumaman, anong ginawa? Nagnakaw. May wisdom ba sa pagnanakaw? Wala. Ang papakita lang sa iyo, magkano makukuha mo. Hindi niya papakita yung consequence. Pwedeng masira ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Amen. Sa pagmamadaling yumaman, anong gagawin ng iba? Taya tayo sa loto. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, guys, ibig sabihin, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Kasama tayo. Di ba? Tataya, anong papakita sa atin ng media? Oh, may nanalo, 125 million. Inspire ka, nanalo, 125 million. Pero hindi papakita ng media yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Eh sabihin natin, 10 piso lang naman yung ticket sa loto eh. Magkano na ba ngayon? O ba't alam nyo? Huli! Got you, man! I got you! I got you! Okay, hindi ko alam kung magkano yun eh. Anyway, 10 piso lang naman, wala namang mawawala sa akin. And every time people say that, I always tell them, akala mo lang walang mawawala, but actually, ang nawala is yung trust mo that God will provide. Nawala yung lordship ng Panginoon na si Lord ang magbibigay sa iyo. If you think about it, lahat ng klase ng sugal, umaasenso ang sugal, nagbe-benefit ang sugal sa pagkatalo ng iba. Wala namang mananalo kung walang natatalo sa sugal eh. So, ibig sabihin, kaya siya nagpa-prosper kasi may kailangang matalo. Nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid. Unfortunately, it has become a stronghold na nagli-lead sa pagkabaon sa utang at pagkawasak ng maraming pamilya. What is the Bible saying about this one? Buksan po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Sabi ng scripture, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Basin ninyo yung mga scammer, yung mga promotor ng mga sugal o ng loto. Karamihan niya nagbe-benefit sila sa pandaraya sa ibang tao. At makikita nyo dito, dahil sinasamantala nila yung mga tao na may kagustuhang yumaman, opening, nagkakaroon ng deception. Bakit daw po? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. So mag-ingat kayo sa nakikita nyo sa Facebook, naririnig nyo sa ibang tao, kasi doon sa mga Facebook minsan, tinatanggal nila yung pag-ibig. Ang sinasabi lang nila, ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Ang pag-ibig sa salapi, hindi salapi itself. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. So ibig sabihin, kung hindi pera, kundi pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan, pwedeng mahirap ka pero mahal mo yung pera. Kasi minsan may connotation tayo, yung mga mayayaman, mga greedy yan. Pero based on that text, hindi porket mahirap, hindi greedy. In fact, marami kong kilala, greedy na, hindi palang obvious kasi wala pang pera. Ang sabi ng scripture, dahil sa paghahangad na yumaman, dahil sa pag-ibig sa salapi, amen, tayo ay nalalayo sa ating pananampalataya. In our pursuit to get rich, in our pursuit to have a well of life, ano po ang sabi ng Bible? Tayo po ay nabubulid sa kasamaan. So, Satan is after your calling in your testimony. And if it means na yung greediness ang maging opening nito, amen? Or pornography ang maging opening nito, Satan will do everything to bring you down.
But God is good. Mahirap na tayo ay inaatake ng kaaway. It's challenging for us sometimes to really fight that battle. But we thank the Lord. Matindi man ang atake, may matinding kapangyarihan din naman na ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10? Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Hallelujah! Ibig sabihin, ang lakas na meron tayo para mapagtagumpayan ang lahat ng mga atake ng kaaway, hindi po siya nakabase sa taas ng iyong pinag-aralan, hindi po siya nakabase sa iyong emosyon, hindi po siya nakabase sa iyong koneksyon. Ang katagumpayan natin sa paglaban natin sa mga atake ng kaaway ay nakadepende sa lakas na meron tayo dahil sa ating Panginoon. You are not called to fight your own battle because the Bible says that the battle is the Lord. We are not pursuing victory. We are not fighting for victory. We are fighting from the position of victory because Jesus already won the battle for each and every one of us. So I don't know who is this for. Pinapaalala lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin that you should stop fighting the battles that you are not anointed to fight. Not every battle is worth fighting for. Hindi porket inimbitahan ka, oo ka na kagad. Hindi porket pinost ka nila, magre-reply ka na kagad. Hindi porket na misunderstood ka, kailangan mo mag-explain. Choose your battles wisely. Come on, somebody. Hindi porket dinisrespect ka nila, magre-react ka na kagad. Iniwan ka nila, maghahabol ka naman. Come on, Trinobo ka nila na wala naman ang iyong kapayapaan. Listen to me. Hindi takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas ang boses. Takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas manalangin kay Lord. Amen? Manalangin na alam niyang hindi niya kaya on his own. Kaya ipagkakatiwala niya na lang. He will let go and let God do the work. Because this is not my battle. The battle is the Lord's. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.